Ano nga ba ang nangyari sa dating bangis ng hardcourt? Nasa na ngayon ang isa sa pinaka-underrated na mandirigma ng PBA. Walang iba si Dondon Ampalayo. Mula sa sigawan ng libo-libong fans hanggang sa isang tahimik na buhay sa probinsya. Ito po ang kwento ng isang player na hindi man naging superstar sa stats, pero naging alamat sa puso ng tunay na basketball fans. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara po, simulan na natin. Bago pa man siya makilala sa Philippine Basketball Association, si Dondon Ampalayo ay isa lamang batang nangarap sa simpleng court. Lumaki po siya sa panahon ang streetball ang sentro ng saya ng kabataan. Sa mga simentadong court, improvised na ring at walang tigil na laban, dito nahubog ang kanyang tibay, diskarte at tapang. Hindi siya agad napansin, walang spotlight, walang hype, kundi puro sipag, tiyaga at determinasyon. So ngayon ang pagpasok niya sa PBA. Dahil sa kanyang pagsusumikap, unti-unti siyang napansin ng scouts. Hanggang sa tuluyan siyang makapasok sa pinakamalaking liga sa bansa, ang PBA. At dito, nagsimula ang pagbabago ng kanyang buhay. Hindi po siya flashy, hindi siya highlight machine, pero isa siyang player na ayaw mong makalaban. So dito naman tayo sa kanyang playing style and identity. Kilalang kilala si Ampalayo bilang isang defensive specialist. Matigas sa depensa, walang takot sa ilalim, laging handang magsakripisyo. Isa siya sa mga tinatawag na dirty work player sa panahon niya. Yung gumawa ng rebounds, hustle plays at depensa na hindi lang nakikita sa stats, pero napakahalaga para manalo. So dito tayo sa kanyang prime years, no? Naging mahalagang bahagi siya ng powerhouse team ng Greatest Coffee Makers. Isa sa pinakamalalakas na kupunan noong dekada 80 at 90. Dito niya nakasagupa ang mga alamat tulad ni na Alvin Patrimonio, Johnny Abarrientos at Benji Paras. Sa panahon na pisikalan ng laro, walang atrasan, walang arte, naging sandigan siya ng kanyang kupunan. Lumipat din siya sa Alaska Milkmen kung saan lalo niyang pinatunayan ang kanyang halaga bilang veteranong forward. Sa taong 1986, kinilala siya bilang PBA Rookie of the Year. Isang patunay na kahit hindi po siya flashy, elite siya sa kanyang role. Marami ang nagsasabi, hindi mo siya mapapansin sa stats, pero mararamdaman mo siya sa kanyang laro. Na kung saan mga ka-sports, totoo po iyon. So dito naman tayo sa kanyang retirement and struggle. Ngunit tulad ng maraming atleta, dumating ang puntong kailangan niyang huminto. Noong 1995, napilitan siyang mag-retire dahil sa kanyang mga injury sa tuhod. At dito, nagsimula ang pinakamahirap na laban sa kanyang buhay. Hindi sa court, kundi sa kanyang totoong struggle sa kanyang buhay. Isipin mo mula sa sigawan ng arena, biglang tatahimik ang kanyang mundo. So ngayon, life after basketball. Matapos ang kanyang career, lumipat si Ampalayo sa Estados Unidos kasama ang kanyang pamilya at nanirahan doon ng mahigit 3 dekada. Doon siya nagtrabaho at nagpatuloy ng kanyang simpleng buhay. Malayo po sa spotlight, malayo sa ingay ng basketball. So ang tanong ngayon ng ating mga fans, nasaan na siya ngayon? Ngayon, si Dondon Ampalayo ay bumalik na po sa Pilipinas at kasalukuyang naninirahan sa kanyang hometown sa Cebu. Isa siyang negosyante na nagpapatakbo ng sarili niyang poultry business. Wala nang sigawan, wala na po ang spotlight, pero nandun ang katahimikan at kasiyahan. So dito naman tayo sa kanyang legacy at inspirasyon. Bagamat hindi na siya aktibo sa PBA, mananatili siyang bahagi ng kasaysayan ng Philippine basketball. Isang player na nagpakita ng hindi kailangan maging superstar para maging mahalaga at hindi kailangan maging sikat para maging alamat. Dahil minsan, ang tunay na kampiyon ay hindi nasusukat sa dami ng puntos, kundi sa kung paano mo hinaharap ang buhay matapos ang laro. At si Dondon Ampalayo, isa siyang tunay na kampiyon. Kung nagustuhan mo po ang ating video, paiwan follow, subscribe at pahit ng bell para updated tayo pareho sa mundo ng basketball world. Laban Pilipinas, puso, so paano? Ingat po kayo. But on the follow-up, Ampalayo goes to Distrito. Can't execute. Ampalayo from the corner. Yes.